Naungusan ng motorsiklo ang isa pang motor pero sumalpok ito sa isang steel rail sa Virac, Catanduanes. Patay ang rider na tumilapon. Dumiretso naman ang kanyang motorsiklo sa nakaparadang sasakyan. Ayon sa mga pulis, galing sa inuman ng biktima na pauwi na noon. Tumagilid ang isang trailer truck habang nasa pakurubang bahagi ng Labac, Batangas. Karga pa naman ito ang mahigit 1,000 sako ng simento. Ayon sa driver na nagtamo ng sugat na balahaw sa ginagawang kalsada ang hulihang gulong ng truck. Tumambling ang siklistang yan habang tumatawid sa intersection sa Talisay City, Cebu. Mabuti na lang walang nakasunod na sasakyan. Ayon sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority, sumemplang ang biker matapos sumabit ang sling ng kanyang bag sa gulong ng bisikleta. Nagsuntukan at nagsipaan ang ilang manlalaro sa football match ng Palarong Bicol 2024 sa Legazpi City, Albay. Patapos na ang laro nang magkagulo ang mga kupunan ng Masbate at Naga City. Nagkapikunan umano sila dahil sa score. Isang manlalaro ang kinailangang dalhin sa ospital dahil sa tinamong injury. Bago ang rambulan ng mga player na unang nagkasuntukan ng mga taga-suporta ng dalawang team. Patuloy ang investigasyon ng DepEd Regional Office 5 sa insidente. Nasabat ng Bureau of Customs at PIDEA ang libu-libong ecstasy tablets sa isang parcel sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Sa ulat ng Super Radio DZBB, nakasilid sa dog food ang nasa 50,000 na piraso ng droga na nasa 85 million pesos ang halaga. Arestado ang 4 na kumuha ng parcel. Mula Cabanatuan, Nueva Ecija ang inarestong consignee. May kasama umano siyang opisyal ng barangay nang i-claim ang parcel na galing sa Netherlands. Patuloy ang investigasyon at ang pag-iimbentaryo sa nasabat na droga. Nagdire-diretso sa intersection ng SUV na yan sa Mapandan, Pangasinan. Nasagi nito ang harapan ng isa pang SUV bago tumagilid at dumagan sa mga motorsiklo na nag-aabang din sa intersection. Sugatan ng mag-inang sakay ng isang motorsiklo, gayon din ang isa pang rider. Pakaliwa na ang sasakyang yan nang mabundol ang kasalubong na rider sa isang intersection sa Talisay City, Cebu. Mabuti din na sugatan ang nabunggong rider. Isa pang motorsiklo sa kaparehong intersection ang nabundol naman ng nakasunod sa kanyang multicab. Sinubukan daw kasing mag-beat the red light ng multicab. Paalala ng mga otoridad, magmenor pag may intersection para iwas disgrasya. Nagpapagasolina lang ang van na yan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya nang biglang salpukin ng kotse. Makikitang iniwasan ng kotse ang paparating na truck pero tinumbok naman ito ang van sa gasolinahan. Sugatan ng driver ng kotse at 3 sakay ng van. Dinala sila sa ospital. Habang nakatigil ang mga sasakyan sa isang intersection sa Cebu City, isang cement mixer truck ang makikitang umaandar pa rin. Nabangga nito ang mga nasa harap ng truck na bumangga naman sa isang itim na van at 2 motorsiklo. Nahagip din ang isang puting SUV. 2 ang sugatan. Base sa investigasyon, hindi raw gumana ang preno ng cement mixer truck. Maingat na inangat ang kotseng yan matapos mahulog sa tulay sa Ragay, Camarines Sur. Patay ang driver habang sugatan ng 6 niyang sakay. Ayon sa MDRRMO, galing Cavite ang mga biktima at pauwi na sanang Masbate nang mawalan umano ng kontrol ang driver. Nagdire-diretso siya sa ilog na hanggang 5 metro ang lalim. Malakas ang ulan nang mangyari ang aksidente. Patawid na ang tricycle na yan nang masalpok ito ng paparating na kotse sa Calasiao, Pangasinan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang tricycle at nasawi ang driver nito. Ayon sa mga pulis, mabilis ang takbo ng kotse at posibleng hindi napansin ng tricycle dahil madilim sa lugar. Hawak na ng mga pulis ang driver ng kotse. Pag-overtake ng motorsiklo na yan sa Mangaldan, Pangasinan, nawalan ito ng kontrol. Nagpagewang-gewang ito saka nasagasaan ang nagja-jogging na babae. Tila tumambling pa ang babae dahil sa lakas ng impact. Sugatan siya at ang rider ng motorsiklo. Tumatawid sa kalsada ang e-bike na yan sa San Juan, Ilocos Sur
nang masalpok siya ng delivery truck. Patay ang driver ng e-bike matapos tumilapon at tumama sa semento. Ayon sa truck driver, lumipat siya ng linya para iwasan ang e-bike pero doon din dumiretso ang e-bike kaya nasalpok pa rin ito. Walang pahayag ang pamilya ng biktima na nagsampa na ng kaso ayon sa PNP. Biglang tumagilid ang trailer truck na yan sa isang tulay sa Mandaue City, Cebu. Mabuti na lang at hindi ito nalaglag sa sapa. Ligtas ang truck driver at kanyang pahinante. Ayon sa mga otoridad, mabagal ang takbo ng truck pero mabigat ang karga nito kaya tumagilid. Ilang tow truck ang kinailangan para mahatak ito. Tumatawid ang babaeng yan ng masagasaan ng isang motorsiklo sa Dasmariñas, Cavite. Bumagsak sa kalsada ang babae habang tumalsik naman ang rider at nagpagulong-gulong. Nais questionin ng responding traffic enforcer ang rider nang bigla itong tumakas. Isinugod naman ng babae sa pagamutan kung saan nagpapagaling siya mula sa mga galos at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa malawak na highway na yan sa Santa Ilocos Sur, nagsalpukan ng isang motorsiklo at SUV. Sa tindi ng pagkakabangga, tumalsik ang rider, wasak naman ang motorsiklo niya. Nakilala ang nasawing rider na kapitan ng barangay. Nagkausap na ang driver ng SUV at pamilya ng biktima na hindi na raw magsasampa ng kaso. Tahulog sa dagat ang dump truck na yan na isasakay sana sa barge sa Tampi Port sa Amlan, Negros Oriental. Ayon sa shipping company, aksidente ang nangyari. Nangako silang sasagutin ang danyo sa karga nitong sako-sakong buhanging nahulog sa dagat. 3 oras bago tuluyang naiahon sa tubig ang truck at nakabiyahe ang Roro. Biglang lumiko ang 10-wheeler na yan at nabundol ang motorsiklo sa kabilang lane sa Santa Lucia, Ilocos Sur. Naipit ang rider na nabalian ng paa at nagtamo ng mga sugat. Sa pahayag ng truck driver sa mga pulis, nawalan siya ng preno. Nasa ospital pa ang rider na magsasampa ng kaso. Halos nagunahan naman ang dalawang SUV na yan sa Lipa, Batangas nang mabundol ng isa ang motorsiklo sa harapan. Sugatan ang rider. Mabilis na tumakas ang SUV. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng driver. Tumatawid sa highway, ang tricycle na yan nang salpukin ng humaharurot na motorsiklo sa San Fabian, Pangasinan. Nagpagulong-gulong ang motorsiklo habang tumagilid ang tricycle. Isinugod sa ospital ang 4 na sakay ng tricycle at rider ng motorsiklo na pawang mga sugatan. Patawid galing sa gasolinahan ang pulang motorsiklo na yan sa Bantay, Ilocos Sur. Maya-maya tumilapon ang motorsiklo kasama ng isa pang motor. Hindi na nahagip ng CCTV pero bago nito sumemplang pala ang pulang motorsiklo at tumama sa isa pang rider. Nasawi ang tumawid na rider at ang angkas ng nakabanggaan nito. Sugatan at nabalian naman ang isa pang rider. Ayon sa mga pulis, hindi lumingon sa kanan at kaliwa ang rider bago tumawid. Ganyan kataas ang inabot ng maitim na usok mula sa nasusunog na commercial complex sa Numancia, Aklan. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga establishmento gaya ng mga tindahan, furniture shops at auto repair shop. Umabot ng halos 2 oras bago ito naapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Biglang sumabog ang mga paputok sa gitna mismo ng mga nanonood ng fireworks display sa isang religious festival sa India. Nagsitalunan ng mga tao sa tubig. 3 ang nasawi kabilang ang isang bata. Hindi bababa sa 25 ang nalapnos ng balat at isinugod sa ospital. Kritikal ang kondisyon ng ilan sa kanila. Ayon sa pulisya, may nahulog na spark sa tumpok na mga paputok malapit sa mga deboto. Nasagi ng mga nag-overtake na motorsiklo ang tricycle na yan sa National Highway sa Mangaldan, Pangasinan. Tumilapon ang motor at nagpagulong-gulong ang rider. Ang tricycle naman tumaob. Ayon sa barangay, tinamaan ng motorsiklo ang gulong ng tricycle. Sugatan ang mga sakay ng tricycle at ang rider.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.